Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Bantay Pinas TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Bantay Pinas TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Bantay Pinas TV. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Bantay Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Punta na po tayo rito kay Llamas. Llamas. Alam nyo, kinakabahan ako rito eh. Kasusulsul nito ni Llamas ng mga dilawan sa inyo. Alam nyo kayong mga dilawan, kakamping, no? Tuwan-tuwa kayo, di ba? Warak na yung unit team, di ba? Natutuwa kayo ngayon. Yun yung purpose nyo eh. Ang tanong, may nag-gain ba kayo? May nahita ba kayo sa paninira ninyo? Ngayong wasak na yung unit team. Number 1 na ba si Lenny? Si Lenny na ba mananalo o si Risa? Wala pa rin. Kasi ang husay nyo lang, mananalo na ba yung mga ano nyo? Mananalo na ba yung inyong mga senador sa 2025? Wala pa rin. Zero diretso pa rin kayo. Nakukuha nyo lahat ng ginagawa ninyo na akala nyo nakakatulong sa inyo. Actually, drug din kayo. Wala rin naman nahita kayo eh. Noon natatakot ako, nung bago pa yung unit team, at all cost, panghawakan natin yung unit team kasi baka makapasok yung mga dilawan. Baka makabalik sa pwesto. Wala rin. Evident, napakalaki na po na ebidensya. Siguro, yung salita na lang ni BBM at saka ni BP Sara, no, yung hinihintay ng lahat na para formal nang sabihin na wakas ng unit team. Pero sa lahat, nakasama pa yung sinabi kasi ni PBBM. Alam nyo ba yung nakasama? Yung ano yung walang kulay-kulay, dapat lahat magsama-sama. So syempre, yung mga kulay, yung mga kalabang kulay is pumasok na. Yun ang nagpasama talaga. Dapat nagkaroon ng boundary si PBBM. No? Kasi alam naman natin talaga yung ugali ng mga dilawan talaga. Alam natin yan. Hindi sila patas niyan. Talagang gusto nila is kapangyarihan. Kaya nalalaman natin ngayon, kapangyarihan ang gustong makuha. Diba? Kaya sigurado yun, nag-uudyok dyan na guluhin yung unit team na yan para makuha ang kapangyarihan is nandiyan ako. Sa mga dilawan ako. Ang kukulit kasi nila. Grabe. Hindi tayo nagbibintang pero alam nyo ba is ayun na yung tumatak sa inyo. Nagalawan nyo talaga. No? So eto, nung nakita nyo siguro na maayos ang pagsasama nito, malakas ang unit team, wala tayong paraan dito para matalo tong dalawan to. So gagawa tayo, mag-iisip tayo ng malalim para magkaroon tayo ng gagawin para mapaglayo tong dalawang to. Para mapag-away natin o anuman. O, diba? So, syempre, makikipag-close ka sa mga close nila BBM, tsaka ni BP Sara. Ganun na nangyayari. Yun lang ay aking sapantahan. Scene of the crime operatives. Diba? Malay nyo, diba? O kung hindi man kayo nakikialam, di good. Diba? Ganun yun eh. Kasi, ayan, maraming natutuwa talaga na nagkakaganyan ng unit team ngayon. Nagbibitak-bitak na. Lalo na yung mga kalabang tinalo nila is natutuwa na yan. Kasi ang unit team nakikita nilang nagkakagulo ng ganyan. Kaya ang pagkakataon na iniisip nila, oras na magkagulo yan, baka mamaya mga tao madismaya sa unit team, tapos sila na yung iboto, ay malabo yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi na po tanga ang mga Pilipino. Marunong na kaming magmatsyag. Lahat po ng nagaganap, no? Parang ang laki-laki na po talaga ng lamat. Yan yung purpose nyo, di ba? Kaya kayo nang gagatong mga dilawan? O ano ngayon nakita nyo? Mananalo na bang presidente si Laila de Lima? Dahil nabasag nyo yung unit team? Hindi pa rin. It's between Sara Duterte pa rin at Raffy Tulfo. Yung very basic kasi, wala kayo. Leader. Wala naman kayong leader eh. Same pa rin eh.
yung nireject na ng tao, yan pa rin yung ikakampanya nyo, si Laila de Lima pa rin. O hindi, gusto nyo palitan si Lenny, gusto nyo gawin sa Laila de Lima. Oy, tayo rito. Nakakatakot yung mga binibitawan nito ni Llamas. Hindi ko alam kung ang PMAers ang inuudyokan niya no? Kasi minaliit niya yan. Sabi niya, wala naman yan, ano lang yan, maliit na porsyento lang yan. Tsaka hindi yan yung nasa Kumbaga, hindi makaka-apekto. Minamaliit yung manifesto. Sabi ni Llamas, nagulat ako eh. Hindi ko po alam na ang laki pa lang porsyento, no? Sabi niya, walang talab yan kasi yung 140 na pumirma, yan po ay ano lang, no? Yung 10% lang daw ng FMA graduate. Kaya nga nakawala yung ano, di ba? Kaya napakawalan si Ka Eric tsaka si Badoy. Kung wala talaga, kung hindi iniinda yan, bakit ganun, di ba? Percent? Ang laki po nun! 10%! Malaki pa pero rin yung siyempre, 10%. pag ganun mo po tinignan na 10% lang, maliit nga yan, paano yung 90%? Di ba? O, tapos, hindi yan makaka-apekto, tsaka ang composition daw. Ito ang bintang sa inyo, yung mga pumirma sa manifesto. Ang composition lang daw po ninyo, no? Ay, una, karamihan daw dyan sa mga pumirma, ay kasi yung si Badoy mismo, asawa niya PMAyer. So yung mga gusto nilang ganun no? Yan ay supporter lang ni Badoy, asawa ni Badoy. At saka yung mga dating tauhan ni Pangulong Duterte. May intriga pa na tsaka yung mga hindi na-appoint. Alam po ninyo, mayroon pong mga legitimate na panawagan tong mga PMAyer na to. Hindi niyo po sila pwedeng sabihin na DDS lang kaya sila pumirma. O sila ay kaklase lang ng asawa ni Badoy. No? Kaya talagang politiko ka, Llamas eh. Kung ganun pala, kung minamaliit mo pala bakit pinalaya si Badoy tsaka si Eric? Yun nga Kung sa tingin mo hindi naka-pressure. Kung mahina yun Paalala lang natin kay no? Siyempre kung mahina lang yan, yung sinasabi ni Llamas. Di ba? Kung mahina yan, hindi para pakinggan ng Kongreso yan, hindi para palayain lang. No, hindi naman na sinabi nila na papalayain mismo na sila ang magpapalaya No? Simula na nagkaroon yung mga pirma-pirma na yan, saka sila nagdesisyon na palayain. So para kinakambyo na lang nila for consideration na lang daw, ganyan, kaya pinalaya. Pero kung tutusin, kung hindi lumabas yung mga pirma-pirma na yon ng mga is hindi mangyayari yung pagpapalaya na yun. Kasi nga, di ba, nabanggit na nga sa Kongreso na papalayain nila tapos kakasuhan sila at desidido naman talagang kasuhan sila doon sa Supreme Court. So, hindi nila papakawalan hanggat di na-atras nila ka Eric ang kaso o yung irereklamo sa Kongreso. Pero hindi na nga yun hindi na nangyari yun. Napakawalan sila kahit hindi na sila nakagawa ng aksyon yung Kongreso dahil nilabas na yung mga pirma ng mga sundalo, di ba? Yung mga ex na sundalo. So ibig sabihin, sinunod ng Kongreso yon, no? Ginawa ng Kongreso, napakawalan si Ka Eric at Badoy. Ibig sabihin, malaki pa rin ang epekto nun, no? Magiging epekto sa kanila kung sakasakali. Lalo lang natin kay Llamas at sa mga nang mamaliit, no? Kay Llamas at sa lahat po ng mga nang mamaliit. Ito po yung sinabi ng retired Major General Romeo Pocis, no? Paalala lang natin sa kanila, baka nakakalimot sila. The arrogant congressman blink, no? Kumurap kayong mga arroganteng congressman. An ugly showdown was averted. Putya, nakahanda pala tong mga PMAers na to sa ugly showdown. Kayo na po mag-isip kung ano ibig sabihin ng ugly showdown na yan. The prompt release of Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey Celis from illegal and unwarranted detention was a wise move by the House leadership. Di ba? The very strongly worded manifesto of PMA graduates did them in. Hindi nyo po mapapasabuli yan to. Wala pong House leader at mga congressman ang magsasabi nito. Si Llamas kasi tismoso nga Pwede niya sabihin na minamaliit niya 10%, hindi naman daw yan yung kasama sa chain of command. Talaga? Okay.
But watch still, while Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. Oh, Llamas, makinig ka. Llamas. No? Sabi niya, ni Llamas, nung napalaya na raw si Celis at Badoy, wala na raw kasi masyadong limited daw yung support na to ng ng mga PMA. Yun lang po talaga raw yung pinahiwatig ni Llamas. Yun lang ang gusto ng PMA. Unless napakikialaman ni Pangulong Marcos yung kanilang yung issue dun sa kanilang pension, no? Para sinasabi niya na mga mukhang pera lang to, pension lang, dun lang sila papalag. Pakinggan mo ulitin natin. But watch still, while Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. No? Hindi pa po tapos yung iba pang issues na pinapupulooban, lalo na ng House of Representatives. Very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifestos. Very rarely do PMA graduates unite in politics. Bibihira po na yung PMA graduate ay mag-unite sa politics. But for matters on integrity such as this, they unite. So really watch out pag napuno ang salok. Yan po ang tinuran ni retired Major General Romeo B. Pokis. Sasabihin nyo na baliwala lang yung manifesto na yun, na napalaya na si Eric at si Badoy. Wala na. Mag-iingat po kayo dapat, no? Sa pamahalaan. Yan po yung nila. Ang problema, no? Matagal na po, sabi nga nila, matagal nang di nakikialam yung mga PMAers. Matagal na pong walang unity sa mga PMAers, lalo na pagdating sa politika. Pero ngayon, pinagkaisa ninyo. May dahil na pinagkakaisahan ninyo yung mga Duterte, nagkaisa tuloy yung mga PMA. Kasi syempre, nakikita nila siguro na may punto. No, yung mga Duterte, si Ka Eric, si Badoy, may punto naman kasi yung ginagawa nila, may katwiran. Hindi ka naman kakampihan ng ganun-ganun na lang kung hindi naman tama ang pinaglalaban mo. Nakikita ng mga kasunduluhan na yung mga nagretira na pumirma dyan is, may katwiran yung sinasabi nito. Nagtatanong lang naman to. Tsaka kailangan din naman karapatang malaman ng taong bayan kung totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric o hindi. Ibig sabihin ng sinasabi niya, ano ba yung naging issue niyan? Saan nagsimula? Di ba dahil sa mga pondo-pondo na yan? Kung pinaliwanag nila yun na walang ganun, ganyan, eto, ginamit ko yung pera sa ganito, ganyan, ganito. Di walang problema. Mas maganda kasi yung nagiging honest ka eh. No? Mas maganda yung sinasabi mo. Kasi kung hindi mo sinasabi ang totoo, hindi ka nagsasalita, syempre nandiyan yung kung ano iisipin sa'yo ng tao. Tapos kumbaga nagtanong lang sa'yo, nakulong ka na. Ay mali naman. Parang nawawala na yung demokrasya natin, yung freedom of speech natin is nawawala. Diba? Parang pinipigilan magsalita. Parang wala nang karapatang magtanong, wala nang karapatang magsalita yung mga tao. Alangan namang ang lumantad kagad yung mga active soldiers natin. Hindi po. Pero tandaan po ninyo, iba po yung samahan ng PMA. No? Iba po yan. Hindi po yan pwede nyong maliitin yung mga kung sino lang. No? Iba pong samahan yan. Samahan po yan ng mga maginoong tao. Yan po ang mga totoong mga gentlemen, mga honorable gentlemen society. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na baliwala na yan. Ito pa isang minamaliit na mga to. No? Nakita nila, puta, ilang linggo nyo nang pinapanawagan yung rally. Bakit hindi pa rin kayo umabot na milyon? Alam nyo, linaw lang namin, hindi naman kami nanawagan. Ako nga, hindi pa nanawagan sumama lang ako Pero pag piniyekto namin na manawagan sa buong Pilipinas, magkaroon ng mga packet rallies para pakita lang sa inyo. Pero hindi naman kami ututo Yung mga dilawan lang po ang nananawagan ng people power na 30 lang. Ang panawagan lang po namin, no? Hindi po kasama si Trillanes sa pumirma kayo. Sabi nga ni Llamas, 10% lang Alam nga naman sumama pa ron.
Hindi po namin sinasabi na 100% yun. Okay, real talk po tayo. Minamaliit nyo yung rally. Kailan pa nagkaroon ng ganyang kalaking rally yung mga rallyista? Tanong ko nga sa inyo. Siguro kulang-kulang 1,000 yun. Kalat-kalat eh. Dito magkikita sa dito magkikita ng 8 o 10 dyan sa anong tawag dyan? Sa may circle. Tapos pupunta dito sa Quezon City Justice Hall. Wala po talagang definite. Hindi pa po kami, wala pa talagang organized, no? Pumunta ron, walang kain-kain. Hindi ko naman sinabing walang pagkain yung mga yun. Ibig sabihin, wala po kami in-expect na pagdating po doon may mga magpapakain, magpapamerenda. Wala po. At wala talaga nagpakain at wala nagpamerenda. Real talk po yan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Bantay Pinas TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video na ito na binigyan natin ng reaksyon na ating napanood? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.